Hallelujah. Mayong buntag sa tanan. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Hallelujah. So, magasugod kita sa pag-ampo para sa pagsugod sa atong panibahon karong buntaga. Hallelujah. Ako ginahangyo tanan sa pag-indog para sa pag-ampo diha sa atong buhay na Diyos. Hallelujah. Aba babahaya sukaraya kanda, arasi karalakaya sukaraya sukarabahaya. Hallelujah. Our most precious Heavenly Father, Lord, salamat Ginoo sa imo na kong bugma na imong ginabubo sa matag usa o Diyos. Lord, salamat Lord sa imong kaayo Ginoo sa matag usa ka namo, Father God. And Lord, salamat Lord for another new day of life, Ginoo, na imong bigyan sa matag usa ka namo, Father God, na naadali kami Ginoo sa imong balay ang puanan, Father God. Lord, ikaw Ginoo, magpamuna o Diyos sa among panimbahon karong buntaga o Diyos. Lord, puno ang Ginoo ang among makasing-kasing Ginoo. And Lord, thank you Father God, hallelujah, na ikaw o Diyos, magauban ka namo. And we welcome you, Holy Spirit, in this place na ikaw, hallelujah, bala ang Espiritu, magapuno sa among makasing-kasing, magahatag o katagbawan sa matag usa ka namo, Father God. As we enter, Father God, in your gates and your court, Father God, with thanksgiving and praise, Father God. Lord, anaa Ginoo ang among makinabuhi karong buntaga, Father God. Lord, we humble ourselves before the hatan mo, Ginoo. And Lord, thank you, Father, na ikaw o Diyos, maghahatag o katagbawan sa matag usa, Ginoo, as we worship you, Father God, in spirit and truth, Father God. Lord, ikaw, Ginoo, magapadayon, magatabon sa matag usa, Ginoo. Salamat, Lord, sa grasya na imong gibuo sa matag usa, Ginoo. Bisan pa, Ginoo, sa among mga viewers, sa among Facebook Live this morning, Ginoo. Lord, punuan sila, Ginoo, sa imong presensya. Tagbawa, Ginoo, ang ilang makauhaw, Ginoo, diha sa ilang makasing-kasing, Father God. And Lord, we are praying, Father God, ikaw, Ginoo, mag-anoint sa matag usa, Ginoo. Gikan, O Lord, sa among mga music instrument, Father God. Even Lord, hallelujah, Lord, ang among worship leader, Father God. Lord, ikaw, Ginoo, magapuspos diha kaniya sa imong balaang Espiritu o ang imong balaang presensya, Ginoo. Lord, tabuni ang matag usa, Ginoo, na walay buhat sa kaaway o Diyos ang magakawan, Ginoo, sa among pagdayeg diha kanimo, Ginoo, na among mabati o Diyos ang kalipay, Ginoo, ang kalinaw o kakapahulayan diha sa imong presensya, Father God. O kanintanan, Ginoo, amo ulo kinatugyan diha kanimo, Father God. And Lord, we pray, Father God, sa among makaisuna na padulong pa lang diri, Ginoo. Lord, we pray, Father God, na ikaw, Ginoo, magaprotect diha kanila that they are safe and sound, Ginoo. Makaabot diri, Father God, hallelujah, o magajoin ka namo this morning, Father God. Lord, we give up everything into your hands, Ginoo. Ug among ginabalik o Dios sa tubog ug himaya, ug ang pagpasalamat alang namang diha kanimo, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen and amen. To trust in
mga kasing-kasing sa among mga pangunahon na, Father God. Lord, align our heart, in your presence this morning, Father God. Lord, salamat, Lord, sa iyong balaang Espiritu na ikaw, nagpuspos sa matag usa ka na mo, Father God. Lord, pabuni, ang imong nakanakan this morning, sa imong hamiling dugo, O Diyos, na walay buhat sa kaaway, ang magakawat, O Diyos, sa among pagigugma, diha kanimo, O kaning tanan, O Diyos, hallelujah, among ginabalik, O Diyos, at tugong gumimaya, o katakong pagpasalamat, O Diyos, alang lamang diha kanimo, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Good morning, everyone. For today's announcement, music service every Wednesday at 6:30 p.m., Friday prayer meeting at 6:30 p.m., Sunday morning service starts at 9 a.m., and Sunday evening service starts at 9 p.m. to 11 p.m. through online sa atong YouTube channel sa ANFGC o i-click.org, click ang live broadcast, same site po sa everyday prayer that led to the headquarters every 6 p.m. to 7:30 p.m. Philippine time. And for other announcement, August 3, denominational service and family Sunday. August 4, leadership training. And this morning, let us hear the word of God to be given to us by our dear sister, Cindy. Hallelujah. Salamat, Sister Angel. Hallelujah. So, dahil mo na Ginoo sa ito na kinabuhi. Amen? Amen. God is good. All the time. Hallelujah. So, nagpapasalamat ako sa ato ang youth pastor Cynthia Marsales sa kanang kayo niyang gihatag na ko to share the word of God dito sa pulpit, and our youth pastor Cynthia na siya karon dito sa ato ang Totoy Church sa may Magdivista at Bungkayo. And it's an honor and privilege na speak sa pulong sa Ginoo diha kaninyo. Amen? Hallelujah. So, kanang God is good, sa atong kinabuhi kay katong gi-appoint ko ani kanang hunabun, kay duha na nako na mag-share sa dito sa inyo, amen. So with God kanang perfect the time sa dito it will be happen, amen. So mag-adto kita sa ato ang pulong karong buntaga ato pagabasahon kana. Hallelujah. So kung naamoy mga Bible, mga kaisunan, pwede ka na inyong basahon. So atong pag-aabihan ang book of Haggai, naaring Haggai, Okay, naay Haggai mga kaisunan. So atong pagabasahon ka na sa book of Haggai chapter 1 to verse 1 to 15. So, sige. Akong ginahangyo ang tanan sa pagtindog, sa pagpakita o pagtaho diha sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ato itaas-taas na siya mga kaisunan. Pero ato nang basahon diha kanang highlights jud diha sa may chapter 3 to 4. Sige, akong pagkabasahon diha sa New King James Version, mga kaisunan, o pwede ninyo pagkabasahon diha sa hilong. Haggai chapter 1, verse 3 to 4. Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, For it is time for you yourself to dwell in your paneled houses, and this temple to lie in ruins. Amen. Mag-aampo kita.
Our most precious Heavenly Father, Lord, salamat Ginoo sa imong pagkamaayo Ginoo sa among mga kinabuhi o Lord. Lord, thank you Father God na ikaw o Diyos magauban o Lord sa among pagtulunan karong buntaga Ginoo. Lord, ikaw o Diyos makaprepare sa matag kasing-kasing na naadri Father God. Ikaw o Diyos magahatag o ganitong kaalam Ginoo. And thank you Holy Spirit na ikaw magauban ka na mo karong buntaga. Ikaw ang among great teacher sa among mga kinabuhi Father God. Isan pa o Diyos sa among mga igsuunan na nag-tune in sa among Facebook Live this morning, Ginoo. Lord, ikaw o Diyos, maghahatag ng itong kaalam. Diha kanila o magkapatayon, mag-minister sa ilang mga kinabuhi, Father God. And Lord, aniya ang imong alagad karong buntaga o Diyos. Ikaw o Lord, magatabon ka na po, Ginoo, sa imong hamiling tugo, na ikaw lamang, Ginoong Jesus, ang angay o Lord na makita sa akong kinabuhi, Father God. Lord, ikaw o Diyos, mag-anoint, Ginoo, sa ako ang Father God, na tanang mo gawas, Ginoo, na pinulungan. Lord, Lord, ikan diha kanimo, Father God. And Lord, akong gina-acknowledge sa akong kinabuhi that apart from you, Ginoo, I am nothing, Father God. Lord, salamat, Lord, na ikaw o Diyos. Hallelujah, Lord, magpanimuhatan ni Father God. And Lord, ikaw magapadayon, magabless sa matag usa. Salamat, Lord, sa grasya, Ginoo, na imong ginabubo ka na mo. Among ginabalik ang tungong bimaya diha kanimo. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. So, akong ginahangyan na sa pagtungkol. So, this morning, mga kaisunan, no, kanang mag-aalto ta diha sa buko Hagay. No, so, siguro uban sa ato no, kanang karon na jud naka-encounter ang buko Hagay, no? So ang Hagay nabutang kini sa Old Testament, no? So paning Hagay naani siya duha ka chapter and 38 verses. So dali-dali ninyo ni siya mabasa, no? Siguro less than 5 minutes mahumanan ninyo ibasa ang buko Hagay, no? So kanang encourage na ako ang matagusabi a reader, no, sa pulong sa Ginoo kay bisan magsugod ka mo sa Hagay kanang dako na rin na achievement sa imuha, no, pwede na nato ma-post diha sa ato ang Facebook, no, na nakahuman ako og usa ka book sa Bible, no. So kani Hagay mga kaisunan, isa ni siya sa mga 12 minor prophet, no, na nabutang sa Old Testament. And isa po ni siya, no, sa mga book of post-exilic book. Ibig sabihin, no, gisulat kini, no, during katong pag-exile sa Babylonian sa Jerusalem and pagpadayon upil sa kingdom sa Ginoo. So kaning Hagay mga kaisuunan, no, guess niyo minsan ang sulatan ni, no? Si Prophet Hagay, no? Si Prophet Hagay ang nagsulat ani sa Book of Hagay. So, karon mga kaisuunan, bago kita mag-aadto diri sa Book of Hagay, moadto sa ta, no, sa kanang mobalik sa ta, no, sa history ani bago kita moadto sa Hagay, no. So, kanino kanang naghatag yun siya og challenges sa ako. Kaya katong ibasa na ko ning Hagay, anak ko walang dili man dyan ako kasabtan, no? Manong ani ang Book of Hagay. Apan, kung mabasa nimo katong mga previous na book sa Bible, dito nimo masabtan nganong, no, na ang life ni Hagay, no, ania, no, kanang gigamit siya sa Ginoo as a prophet. No, bakta sa history, no, katong panahon, no, na na-conquered sa Babylonian ang Jerusalem, no, kana na-conquered ang Babylonian for 70 years, no, na kana kumbaga sa conquered sa Bisaya, kana na nasako, no, sa Babylonian ang Jerusalem. And after 70 years, no, mga kaisuunan, anay usa ka hari, no, na si King Cyrus the Great, no, iya nasako pud ang Babylonian. So sa iyang pagsakop sa Babylonian, na-fall po, no, ang kingdom of Babylonian. And sa pagsakop niya, katong mga remnant people of Jerusalem, no, kay tungod na bago na ang king, no, sa Babylonian, si King Cyrus, iyang ipapauli ang mga tao, no,
na mauli sila dito sa ilang lugar, no, which is the Jerusalem. Ana sila, panguli mo dito. And nabuhat o decree si Cyrus, no, Cyrus, King Cyrus. Ibig sabihin sa decree, nabuhat siya usa ka kanang balaod, no, usa ka decree na kinahanglan, no, i-rebuild ang temple sa Jerusalem. No? Sa paghatag niya og decree, no, naghatag siya og kanang mga fundings, no? Naghatag siya og support na kani patindugon balik ang kingdom sa Jerusalem. And mao na kato, no, naghatag na og decree si Cyrus, no, for 2 years mga kaigsuonan, i-build nila ang temple of Jerusalem. No, i-build nila. No, wala na sila problema, kaya na may funds. No, bisan sa atong government karon, di ba kung naay mga fundings na funds gikan sa atong mga government, no, muhatag silang funds sa ato ang DPWH, magbuhat silang bridge, mga dalan, no, kanang magbuhat tayo na siya. Apan, kung ma-change na po ang administration, syempre, mas stop na po ang mga project na gibuhat sa previous na administration. So, sa po nahitabo diri, no, sa Book of Haggai. No, katong 2 years na ilang gibuild ang Jerusalem. Apan daghan nag-oppose. No, daghan kayo nag-oppose na kinahanglan dili ipadayon ang pagtindog sa temple. No, daghan kayo nag-oppose. So, mao kato na hunong ang pagpatindog sa Temple of Jerusalem. No? So, nagpabiling, no, na untouched. Ibig sabihin, wala dyan natandog, wala dyan may nagpadayon sa pagpatukod sa Temple of Jerusalem. O nagpabiling ka na o untouched for 14 years, mga kaisuulan. Then, niabot kini si Haggai. No? So, diri na tamo ato diri sa Book of Haggai. So, tanawon na to mga kaisunan hantod sa verse 1 to 15. No, unsa ang nahitabo sa pag-build sa temple. So, atong tanawon diha sa verse 1, no, mga kaisunan. Diha sa verse 1, sige, ako pagabasahon. In the 2nd year of King Darius, in the 6th month of the first day of the month, the word of the Lord came by the Haggai the prophet to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to the Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying. So, manotice ninyo kids na ay dates and events diha. Dates, no? Petsa. No, Petsa, diha sa Book of Haggai. So, ibig sabihin na Book of Haggai, kana ang book, siya lang ang naay specific dates of events na naa diha. No? Based sa pag-prophesize ni Haggai. So, diha in verse 2, ingon diha, thus speak the Lord of hosts, saying, these people says, the time has not come. The time that the Lord's house should be built. So, ingon sa mga tao, dili pa kani ang tama na panahon para ipadayon build ang temple sa Ginoo. So, daghan sila og mga reason. Siguro, wrong strategy ang natong nabuhat before. Kay nga no, naundang man ang pagpatukod sa temple sa Ginoo. So, ang mga tao nagsulti, no, na iulog na lang siguro, no, kay dili pa man tayo, mangita siguro tao ka ng good timing, no, good strategy, no, to build the temple of the Lord. No, apan, usay mo ni Lord ha, sa verse 2, the time has not come, the time that the Lord's house should be built. Ingon sa Ginoo, mauna kini ang tama na panahon to build the temple of Jerusalem. No, kay ang mga tao, no, the remnant people, katong time, daghan sila rason. Kaya di ba nahulog for 2 years ang funding sa government diha sa ilaha to build
the Temple of Jerusalem, walay funds. Siyempre, walay kwarta. Paano sila makabuild o physical building kung walay kwarta na pampalit o materials? No? Wala sila ikuhaan o resources. Kaya gikan man sila no, sa conquer sa Babylonian sa ilang for 70 years. Imagine, no, kanang situation in the Marawi. Imagine na, nagikan dyan og scratch. No, paano man ko makabalik og tupod sa akong panimalay? Guba naman tanan. Wala na ko'y source, wala na ko'y business, wala na ko'y savings. Paano na ako mapatindog ang akong panimalay? Same po sa mga resource sa mga tao katong panahon. Daghan kaayo sila mga rason. No? But the Lord question. No? Ang Ginoo nagpangutana diha kanila. In Haggai chapter 3 to 4, ingon sa Ginoo, then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, ingon niya, it is time for yourself to dwell in your paneled houses, and this temple to lie in ruins. Ano siya? No? Kanang, nagpuyog kayo mo sa gintot na panimalay. Apa na akong simbahan, no? Akong church, nagpabiling gihapon na kuba. No? Same sa atua. No? We are building our own houses. Usahay kalimot na ta to build the kingdom of God sa atong kinabuhi. Daghan kayo tao, mga butang, na we are busy. Amen? No? Ang pangutanan sa Ginoo kanila, siguro tinuod ka, timing jud ang problema, anak. Timing jud. No? Wrong strategy ba jud? Ana ang Ginoo? Ana siya, why you don't look back in your past life? Anawa lang imong kinabuhi katong sinauna o karon. Tanawa lang imong kinabuhi karon. No? Sa atong mga kinabuhi, daghan kayo na og mga wise sa atong kinabuhi. Wise ha? Dili wise. No? Wise or daghan tag pangutana. Amen? Ngano man ni? Isang galing sa mga toddler, daghan kayo na silang mga wise questions sa imuha. So, dili na sila kanang mapunong o sigig pangutana. Ngano man mama, ngano man nahitabo ni siya. Same po sa atong kinabuhi. No? Ngano man ni? Ngano ako pa man? No? Ngano kinahanglan man ko magtukod sa church? Ngano Christian man po? Ngano kinahanglan nako si Lord? Daghan kayo ta mga wise sa ato ang kinabuhi. But the Lord says in the verse 5, ingon niya, now therefore, thus say the Lord of hosts, consider your ways. Na siya tanawa daw imong kinabuhi. Kung unsa imong gibuhat, consider your ways. Ana siya. Naa kay balay, apan walay kalinaw o kalipay. No? Ana siya, sige, i-consider nimo ang mga butang, mga rason na naadiha kanimo. Unsa man ang naadiha. No? Ang tubag sa Ginoo sa verse 6, daghan kay makaigoan ni. Ingon niya, you have so much and bring in little. You eat but do not have enough. You drink but you are not filled with drink. You clothe yourself, but no one is warm. And he who earns wages to put into a bag with holes. So, dan kayo relate ani. Pagura ni abot ang sahod, minutes lang wala na. Amen? No? Matingala ka. No, kung man na dawat mo sahod, pero wala pa kaabot isa ka oras, huwag na. Huwag na may nabilis ako. Quiz na lang man. No?
Amen. Ikaw sa Ginoo na kay balay. No, naa kay makaon. Apan walay kadlipay. Kalinaw diha kanimo. Sige ka panikamot manarbaho. Apan dili enough. No? Grabe imong pagtrabaho apan kulang lang gihapon. The Lord says, considers your way. Himuha kang binuhatan na siya. No? Tungod, you consider your ways. Imong pamaagi ang imong i-consider o pili ang Ginoo. O, the reason why nanong inanak imong kinabuhi, because you forgotten me. Nakalimot ka na ako. That I am in control of everything. Amen? Nakalimot ka na ako ang tagiya sa tanan. Amen? Amen. No? So, nothing happens ino sa Ginoo. Nabay na itabo sa imong kinabuhi. Why? Nakalimot ka na ako. Amen? Nakalimot ka sa imong purpose. Ang purpose to rebuild the temple of the Lord. At the first place, naalay decree na gikan kay King Cyrus, apan you forget the purpose to rebuild the temple. No? Ingon ang Lord, nakalimot na kakanako, o nagsugod na kaguna-kuna aning kalimutan. Amen? Maugani, the book of Romans chapter 12 verse 2, ingon dito, do not conform in this pattern of this world. Ano ang Ginoo, nakalimot na kasi imong purpose. Nang imong purpose unta, i-rebuild ang akong kingdom. Apa, na-consume na kaong kalibutanong butang. No? Siguro katong panahon na no, nag-busy sila o patukod sa ilang panimalay. No? Hindot pa kayo ang ilang itukod na panimalay o nagpabilin gahapon ko ba ang temple sa Ginoo. Kung naakoy ka lang i-share diha sa inyo ha mga kaigsunan, usan siya ka famous na preacher. No? I don't know kung kilala niyo na siya. No? Si Charles Spurgeon. Ingon niya, ang usa daw ka reason why the Church of God, no, kanang little lang ang influence kaysa sa kalibutan. Ingon niya, I believe that one reason why the Church of God at this present moment has so little influence over the world is, ano siya? Because the world has so much influence over the church. No? Mas ako pa ang impluwensya sa kalibutan kanato kesa to build the kingdom of the Lord. Amen? No? Wala na tayo time mo ato sa atong prayer meeting because we are busy doing our own kingdom. We are not busy doing kingdom of the Lord. Amen? Ana ang Ginoo, nagpatugod mo panimalay, nagsugod ka na. Nagsugod ang inyong kinabuhi, pinaagi sa ako ang kamaayo, the goodness of blessing na naakanako to build the house with wood panel. No? Kabalo ba mo ka ng wood panel diha na word, imported na siya gikan sa Lebanon. No? Gikan pa na sa decree ni King Cyrus. Makita nato sa Ezra, Book of Ezra, chapter 3, verse 7. No? Gikan ng wood panel, no, likod kayo na siya kung diri sa tuwa, no? Kung siguro, katong panahon, kanang sin lang, sin pa lang ang atom, karon kay, social naman mga atom karon, ay nag-bricks, koloro, di ba? No? So same po niya, wood panel. No? Imported kayo na gikan sa Lebanon. No? So ingon dito sa Ezra,
chapter 3, verse 7. Ako lang i-highlights, no? To bring cedar lights from Lebanon to the sea, to Joppa, according to the permission which they had from Cyrus, the king of Persia. No? Gikan pa na sa decree ni King Cyrus. Ano siya ng tanang materyales na gabiton to build the temple of Jerusalem. No, is gikan sa Lebanon. So imagine, imported kayo. Apan, you are building your own house. Ito kaya mong panimalay. No? Dili, pasabot ini literal na physical house. But naay something ginapoy ang Ginoo diha kanila. Nakalimot na mong kanako for 18 years. Still my temple na alagyapon in the ruin. Guba rin hapon. Half lang siguro siya ang nag-construct. Half wall, half foundation. So wala dyan siya nahuman. No? They are building their own kingdom. They are not building the kingdom of God. Amen. So, dili, yung kung kanya, dili kini, natin visitor. No? No? So, kani dili kini kina-portray as a physical building. No? Ingon sa Ginoo, nakalimot na kakanako. You are doing your own kingdom. Nakonsume na ka, nalimutan. Nakalimot na ka sa ibang purpose. No? Ano ba ang priority mo, mga kaitsunan? Ang sabay mong priority sa kinabuhi. No? So the first chapter sa my book of Haggai, nag-summarize kina o first things first. Unahon ang dapat unahon. Balik na akong pangutana. Ano ba ang priority mo? No? Haggai's rules was to tell the people, kinsa ba dapat ang i-priority? Ana si Haggai sa mga katauhan. Kinsa ba dapat ang i-priority? Ang inyong kaugalingon to build your own houses with wood panel or to rebuild the temple of the Lord? God is the priority. Amen? Amen. Amen. To build the kingdom of God. Si God ba imuhang i-priority? Imong ginabuhi? It is the building of God's kingdom is your priority. Priority ba nimo to build the kingdom of the Lord? Or nakalimot na ka sa imong purpose o ang imong mga whys? Ano naa ka diri karon? Why I am a Christian? Why Jesus died for me? Why He resurrected? No? For 18 years, no, nagpabilin na ruin ang temple sa Ginoo. Imagine, no, gikan sa 2 years na nahuno, plus, nadugangan pa siya og 14 years na untouched. Wala dyan siya, no, kanang wala dyan siya napadayon, wala dyan siya kanang i-construct. Then, niabot ang pag-reign ni King Darius after 2 years pa. Kada. Imagine, 18 years mga kaisunan. Same sa atong kinabuhi. Ano ba ang priority ni mo? Ay, dili lang sa karon kay isip ako. No? Dili lang sa karon kay daghan kayo ko assignment. Daghan kayo ko projects sa school. No?
Usahay dagatag reason sa atong kinabuhi. Nakalimot ta, what is the first things first na angay natong pagkabuhaton. No? And God saying, no? Imo niya, grabe ang imong pagpalingkamot o pagtanom. Apan gamay lang imong naani. Karilig mo, ana? Same atong sahod ganina. Grabe imong paningkamot, panarbaho, 8 hours a day, usahay overtime pagani. Say, maabot ang 12 hours ang imong trabaho. Pag-abot sa sahod, niyagira sa imong palad, bye-bye. Wala na. Matingala na lang kung katrabaho man ko, pero wala man ko'y savings. Magtatrabaho man ko, pero kulang man gihapon. Unsa pa may kulang? No? When they stop building the kingdom of God, the recession came. The crisis came. Iabot ang crisis diha silang kinabuhi. The emptiness came. Bakit lang kulang? There is something lacking and missing diha silang kinabuhi. Dissatisfaction. Naano ba sa akong tanan? No? Naano ba ko'y savings? Magaling akong kwarta. Pero anong, di naman ko masatisfy. Anong, naay something kulang. No? Makaingon ka, murag na ay kulang. Full panel houses, mag-ingon ako kanya, imported ikang Lebanon. And, daghan kayo pa things, no? Kung mabasa lang ninyo sa Ezra, Book of Ezra, chapter 1, ito mistake ni King Cyrus ang iyang decree to rebuild the temple. So, grabe kayo ang pag-support, no, ni King Cyrus to build the kingdom. Daghan kayo funding resources, apan daghan excuses. Same sa tuwa. Daghan kayo excuses sa atong kinabuhi. No? Naatay trabaho, pero sige nga po nag-complain kay Lord. Naatay trabaho, but we cannot give what is due to the Lord. Amen? Wrong timing. Ana si Lord, ganyan, sa praise ko. Tinuod ka, wrong timing June, wrong strategy. Really? Na siguro sa tubang si Lord, naggaboy, abunta na siguro siya diha. Sino nag one-on-one talk na siguro mo. Really? Kana June, ang imong reason, wrong timing, wrong strategy. Pero nakapuyo mo sa lindot na balimalay. Ana, Ginoo? You work hard. You follow the wisdom of the world. Yes, na I little success, but look, you are empty. No? Prosita sa verse 7. In Haggai chapter 1 verse 7, ingon diha, Haggai repeat the same word. No, repeat, no, ibalik, ipa-remind ni Prophet Haggeo ang ingon sa Ginoo. Consider your ways. Sige daw, tanawad ang imong kinabuhi karon. Consider your ways. Prophet Haggeo emphasized that words. Consider your ways. No? Tanawa ang nahintang sa imong kinabuhi karon. Naabagyod ang Ginoo kanimo. It is become meaningless without Him. Consider your ways. Meaningless kanan if you consider your ways. Amen? God made a suggestion. Ana si Lloyd, kanang sa verse 8, ingon niya, no? Nag-suggest ang Ginoo. Ana siya na, pwede ba
Go up to the mountain and bring woods and build a temple, that I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. Na siya, pwede ba ato dito sa bukid, pakuha akong kahoy to build my temple? Para kana mag-glorify ko? Ano ang Ginoo? First things first. Unahon ang dapat unahon. Amen? So, wala pa na ako na ingon ang title, no? Kaya na-quiz man sila ganina. So, ang title ka si I, no, is Build the Church. You are the church. Build the church. You are the church. No? Suggest ang Ginoo. Go up to the mountain. Panguha ko kahoy dito to build my kingdom. Ano si Lord? Unahon ang dapat unahon. Ano ang Ginoo? You are building your kingdom apart from nothing. Ito kayo yung balay, pero there's something empty. Amen? We need a right reason, or we become meaningless and empty. Amen? Di ba kung mubuhat man tag-usa ka butang, dapat naadyon tayo rason nga nung gibuhat nato na? Dili man pwede gibuhat ni mo usa ka butang, wa ka kabaloon sa rason anak. So you need a right reason. Ngano kinahanglan man i-build ang kingdom sa Ginoo. Imong kinabuhi. Why I am a Christian? Why Jesus Christ died for me? Or basi wa ka na kay balong. Kalong namatay si Jesus sa krus. Namatay naman niya si Jesus sa krus. But, wala pa kay walo what is the real purpose. No? So, first things first, komo na kaayon ni na Bible verse. Makita kini sa Matthew 6, verse 23. Seeking the kingdom and the righteousness of God, and all things will be added unto you. Kumo na kayo na siya, pero lisod kayo na siya buhaton sa atong kinabuhi. Tama? No? Na-stop ang funding. Na-stop ang pagpatukod sa temple sa Ginoo. Why? Because you are thinking like our world. Na-consume na kaaling kalibutan, nakalimot na kausa ang real purpose to build the kingdom of the Lord. You think money can solve everything? Kabalo ba mo ka ng mga tycoon businessman? Kung unsa ka trillion, billion ang ilang kwarta kung baskod, maungan ang ilang problema? Yes, dagan silang money, pero the joy and peace dili ka na magpalit sa kwarta. Amen? Even your health. Bisan unsa ka kapadato, kung naa na kay sakit, bisan mohal pa ka kanang maayong doktor diha, wa jud na assurance mga kaigsunan. Ingon ang Ginoo, I am in control of everything. Why did you stop? Anong yunong man mo? Walay fundings? Naman ko. Ako man ang tubugan sa tanang panginahanglan. I am the source of everything. Amen? And I am control of everything. Ano siya? I am being so patient diha kaninyo for 18 years. I consider your ways. For 18 years, considers ko ang inyong mga ways. No? Apan, ingon niya sa verse 9, not only neglecting the house of God, you are also
fulfill your purpose. No? Ingon dito sa verse 9, no? Dili lamang ang kingdom sa Ginoo imong gineglect, apan you also neglect the purpose why you need to rebuild the kingdom of the Lord. It's gonna be meaningless. Wala ka na'y pulos tanan. Indot ka mong panimalay, you stay in the wood paneled houses, but still my temple lies in the ruins. It's meaningless. If mawala na ang rason o ang mga wise nimo sa kinabuhi mga kaigsuunan. The reason of your faith, why Jesus died for me. Why I am a Christian? Ano naman ko diri karon? No? We lose the meaning what happened. We lose the meaning. Kung saan man nahitabo? We become Sunday church attendees lamang kung wala na reason and wise itong pinatuloy. No? Ay, naka-attend man kung Sunday check, okay na siguro to. Upon Monday to Saturday, asa man ang mong kinabuhi. You are busy doing your own kingdom. Amen? Sad to say, daghan sa mga Kristohanon busy sa pag-build sa ilang own kingdom. Nakalimot na sila to build the kingdom of the Lord. Amen? No? So in Haggai chapter 10, verse 11. As the word revealed, and if you build in the wrong foundation, everything minus Jesus is nothing. No? Everything minus Jesus equals nothing. Naamang kay everything sa imong kinabuhi, apan wala man si Kristo sa imong kinabuhi, it is meaningless. It is nothing. No? Kung na-remember nyo itong wali ni Pastor Cynthia sa kanang word ng Christian, tanggalon ninyo ang Christ sa word ng Christian, ang nabigyan nila na letter, 3 letters, I-E-N. Sa ito sabot, anak, I am nothing without Christ. So everything minus Jesus equals nothing. Unsa man ang imong gusto sa kinabuhi karon mga kaigsuunan? Gusto ba kag salakyan? Motor? Pila man gusto nimo? Ha? Upat ka mo? Pila man gusto nimo na maasawa o mabana? Oh, salang di ay. Isa lang dapat, no? How many followers para lang nun you are good? How many likes do you need para lang you are okay? No? It is never ending process. Wala ka na ikatapusan if you are doing your own kingdom. When you started building your own kingdom, wala ka na'y katapusan. There are always lacking. You want more. Na kay car, pero kay na may bagong latest model. So, gusto ka ito. No? Na may bagong latest. No? Na cellphone karon, haba man kay cellphone pero gusto man ka bagong latest. No? That's why God says in verse 9. Ano siya dito sa verse 9? Ano siya na? Ingon siya sa verse 9. You look for much, but indeed it came to little. Ano siya? And when you brought it home, I blow away.
Ano siya dira? Grabe mong palikamot, ipaulit mo sa imong balay, pero pag abot mo sa imong balay, ako na nagkuyupan. Mahanaw na sa imong ha. Mawala na sa imong ha. Grabe mong palikamot, pero pag abot ka na ko, it can blow away. Mawala na siya. No? So, Jesus, everything minus nothing equals Jesus. Apat kung balihon na to na siya, balitaro na to. No? Balitaro na to. Jesus plus nothing equals everything. Kung gani ha, tingnan dito, everything minus Jesus. Wala si Jesus. Naamang ka. Naamang si mo tanan, pero wala si Jesus equals nothing. Pero Jesus plus nothing equals everything. Wala kang aning material na butang, apan kung naa si Jesus sa imong kinabuhi, you have everything. Amen? As a people of God, we need to understand, no, na ang atong kinabuhi, si Kristo lamang ang makahatag ka na to. Remember in the John chapter 4 verse 16, Jesus answered, I am the way, I am the truth, and I am the life. Si Jesus lamang makahatag o kinabuhi ka na to. When you build a foundation, kung naa si Jesus Christ sa imong kinabuhi, everything will come. Every blessing will come. Money will come. Amen? Prosperity will come. And it will multiply all the blessing na naa kanimo. All we need is Jesus. Amen? Amen. Ina, ay mo ko galingon. Jesus plus nothing equals everything. Jesus plus nothing equals everything. All we need is Jesus Christ at tuwang kinabuhi. So in Haggai chapter verse 12 to 14, mao kini ang response sa katawhan sa Ginoo diha. Katawhan sa Ginoo diha kaniya. Ana siya, unsa ingon ni Lord sa verse 12? Then Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Jehozadak, the high priest, with all remnant of the people, obey the voice of the Lord. No, they obey the voice of the Lord. The word obey diha mga kaigsuunan means hearing with follow-up, with action. Usahay, nakadungog kita, pero ang kulang sa tuwa, follow-up and action. Amen? Isa'y makaingon pa na, uy, Pastor, bless kayo ko sa imong fulong na enlightened kaayo ko. Apag kagawa sa aling simbahan. Sakit. No? Walay application, walay follow-up. Mutaman lang sa pagpamati. No? In Haggai, verse 14 to verse 15, no? And 13, ingon niya ni Lord, 18 years, ano siya, you neglect your relationship kanako. And yet, taas kayo, pasensya ko ninyo, but still, I am with you. Ingon niya diya sa verse 13, I am with you, says the Lord. Bisa nakalimot na mo nga nako, still, I am with you. Naara magyapon ko. Busy mo build sa inyong own na lintang. Naara magyapon ko diha sa inyong likiran. Kiliran. No, naara magyapon ko sa inyong kiliran. God is our Emmanuel. God is with us. Amen? Amen. Bisan unsa man, no, himong kinabuhi sa nakalimot ka na diha kay Lord, still the Lord is with you.
No? The one thing na ato buhaton, no? Tuon na diha kay Lord. Repent, acknowledge our wrong and our sins. Acknowledge that He is our Lord. The Lord of Lords sa atong kinabuhi. Nanawan niyo, I am the Lord. Bisan, mao man nagibuhat niyo sa kuwa, wa ko nibilin diha kaninyo. Amen? And the verse 14 to 15, nindot kaayo siya mga kaigsuunan. No, ingon diha sa verse 14 to 15. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all remnant of people, and they came and worked of the house of the Lord of hosts, their God, on the 24th of the day, 6 months in the second year of King Darius. Nabasahan itong straight up ganyan, meaning ato awakening. Stir up the spirit of Zerubbabel. Zerubbabel is a governor. Stir up. Ingon siguro ang Ginoo, uy, pagmata na. No? Wake up. Build the church. Naanak ko, I am with you. Daghan kanato, daghan ng mga sacrifices sa atong kinabuhi. No? Our time, our talents, our treasure. Apan kung mawala ka ng why sa atong kinabuhi o makalimot na taliha sa Ginoo, there is something wrong. Whose kingdom I am rebuilding? Whose church? Remember that we are the church. Sama nito ganyan, that build the church and you are the church. Ministry means service. Mass means service. Mao gitawag siya og worship service, mass service. No? Niadto na diri sa church mga kaigsuonan, not to be served. Amen? But to serve as Christ served the world. Amen? To be filled by the Spirit of God. And when the pastor said a benediction kanato, pagawas nato aning pultahan, we will send in the community so we can spread and build the kingdom of God. Amen? No, the benediction, no, anak ka na to. That mugawas sa ating pultahan will be a salt and light in the community, in our family. Amen? Nasa pagawas nato aning palimalay, ugma, Monday naman ugma, manalbaho na po. No? The Christian identity will be preserved kanimo. Amen? Nasa pagsugod nimong trabaho, makitaan nila that Christ is with you. Mingon sila, Christian, kung na siya. Amen? Dito kayo pamalian. Christian, kung na siya. No? Continue to walk with the salt and light sa inyo hanggang kinabuhi. It is a good reminder sa ato mga kaisunan that we are Christian. Amen? No? Pagkatano na to atong kinabuhi. Why Jesus died for me? Anong naamang ka dali sa church? Anong ikaw man karon ang nag-worship lead? Anong ikaw man karon nagatudlo? Ano anaaman ko karon dali sa inyong katibangan? No? Stir up. Pagmata na. Build the church of the Lord because you are the church. Imagine mga kaisulan, kung tanan kita, we are kanang united as one with the Lord, it will be multiplied. No? In some research, mga kaisulan, no, in the church population, 70% women ang members, 30% men's. You know, dili. Noon, no, daghan kayo ang mga
kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Pero imagine, no? If the remnant of men will stand in this pulpit, unsa kaya ang mahitabo? If everybody is united to build the kingdom of the Lord. Amen? Amen. So, dalay ko na Ginoo sa atong mga kinabuhi at ako ginahangyo ang tanan sa pagtindog para sa pag-ampo. Hallelujah. Aba babakaya suwa lalakaya sikaraya kanda su kababakaya para suwa lalakaya sikaraya kanda su karaya. Our most precious Heavenly Father, Lord, salamat Ginoo sa imong mga pulong, O Lord, na imong ipa-remind sa matag usa ka namo, Lord, that we will continue, Father God, to reveal your kingdom, O Diyos. This is not a physical kingdom, but our relationship diha kanimo, Father. Na kami, O Diyos, magamit, O Lord, for expansion of your territory and your kingdom, Father God. Lord, ikaw, O Diyos, mag-auban sa matag usa. Lord, ikaw, Ginoo, mag-stir up, Ginoo, sa among mga spirit, Father God. And Lord, allow your Holy Spirit to manifest and penetrate in our life, Ginoo. Na among makinabuhi, Lord, will be a serve, Ginoo, a salt and light, Ginoo, in our family, O Lord, in our community, Father God, even in our workplace, Father God. Lord, you know what is the desire of our hearts. And Lord, kung namin mga desire, Ginoo, na dili align diha kanimo, Lord, tabangay kami, O Diyos, that all the time, O Diyos, among pag-aunahon, O Diyos, ang imong inhalian sa among kinabuhi. That you will be our first priority in our lives, Father God. Lord, salamat, Ginoo, sa imong mga pulong, Lord. Lord, we pray, Father God, that you will bless all the people na naadari, Father God, na nakadungog sa imong mga pulong. Even, O Diyos, sa among mga isunan, Ginoo, na nasa online, O Diyos. Lord, ikaw, magpatubo, ani Lord, maghahatag o pag-remind diha kanila, O Diyos, na ang ilang kinabuhi, Lord, Lord, maginabuhi, O Lord, ng imong kahayan will be shy diha kanila, and the saltiness, Father God, magkapamili diha kanila, Father God. Lord, give us, Lord, the wisdom, O Lord, kung unsa Ginoo ang among mga top priority sa among kinabuhi, Father God. Lord, thank you, Father God, that you are with us, Ginoo. Bisan sa mga panahon, O Diyos, na makalimot diha kanimo, Ginoo. Lord, thank you, Lord, na wa mo kami ipasagdan, O Lord. Thank you, Lord, that you are our great provider, Ginoo, that you are the source of everything. Na ikaw, O Diyos, ang nakakita, O Lord, sa tanan namong mga panahanglan, Father God. And Lord, thank you, Father God, for this morning, Ginoo. Ikaw, O Diyos, magkapadayon, mag-minister sa matag kinabuhi, O Lord, na naadari karon, Father God. Lord, dalaygod ka, Ginoo, walay katapusan sa among mga kinabuhi. Kung amo, O Diyos, kinabalik at dungog, umimaya, kung ko pagpasalamat, alang lamang niya kanino. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. To God be all the glory. May buntag. May buntag sa tanan. Are we blessed sa word? So, ako po na-upload ko yung kuhaan ka ng gamay nga testimony about sa TV. Natunan po ni si Yaris ka na bang so naman good kay dili man din ko ga naga-tithe and offering and na-practice din na ko siya pagkadugayan and na-learn din na ko siya nga kung dili mo kaya mo hatag sa gagmay nga butang dili maglisod ka og hatag sa dagko nga butang. So nag-practice jud ako jud gina-practice akong sarili nga kana bang di ba naman gyud sa nga dili ko mohatag kay na ay kailangan na ako ang kwarta magkabalo jud ko maibalik jud siya tanan dira sa ko sa Ginoo. So atong abrihan lang ato ang Bible no sa Luke chapter 6 verse 38. Give and it will given to you.
Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For you the measure you use, it will be measured back to you. Amen? Ibalik yun tanan sa Ginoo nga ato ang mga halal. Ako ginahangyan tanan sa pagtindog, o ato ang pag-aapuan ng ato mga halal, o atong itaas. Heavenly Father, Lord God, Lord, salamat Lord God, karong adlaw Lord God, nga naanabot mi diri sa simbahan Lord God, sa para magdalig Lord God, ug magasimba dira sa imo Lord God. Lord, salamat Lord God sa mga panalangin Lord God, nag-aawas-awas Lord God, karong adlaw Lord God, karong simanahon na Lord God, ug sa tibuok bulan Lord God, nga imong gihatag Lord God. O Lord, karinghalan na mo Lord God, ang ginabalik sa imo Lord God, kung sa dapat para sa imo Lord God, sa pagpalanggo dira sa imo templo Lord God. Lord, ikaw mag-bless Lord sa mga nainegosyo Lord God, sa mga farm Lord God, sa mga estudyante Lord God, na nag-eskwela Lord God. Lord, salamat Lord God sa kanabang blessings Lord God, na imong ginahatag Lord God sa tibuok simana Lord God. O Lord, kanabang among ibalik Lord God, at tanang lumubog himaya Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Malapalayan kita sa pagdito para sa pagkuman sa ato ang kalibahon ng butaga. Hallelujah. Our most precious Heavenly Father, Lord, na ginawa mo ba kinabuhi, Lord, as we continue to pray into your name, Father God. Lord, salamat, Lord, for the success, Ginoo, sa amo ang panibahon karong buntaga o Diyos. Lord, ikaw Ginoo magapadayon, Ginoo magapanalangin, Ginoo sa imong makaanakan na naadri, Father God. Bisan pa, Lord, sa among makaisunan, O Lord, na naka sa online this morning, Father God. Lord, we pray, Father God, na ikaw Ginoo magasilyo, O Diyos, sa kanang mga pulong, Ginoo, na ilang nalugan, O Diyos, kani Lord, mag-penetrate, Ginoo, in their soul and in their spirit, Father God. Lord, salamat, Lord, na ikaw magpatubuhan ni Ginoo, na dili lamang, O Diyos, taman sa nalugan nila, Ginoo, but Lord, anaha, Lord, ang application, Ginoo, ang pag-follow up, Ginoo, ihaw, Lord, sa ilang mga pinapuhi, Father God. Lord, salamat, Lord, sa pangatubang na mong bagong adlaw, bagong simana sa among mga pinapuhi. Lord, panaligtig ang imong mga anakan, Father God. Lord, we pray, Father God, na ikaw magpapadayon, mag-provide sa tanang mga paginahanglan, Father God, sa imong mga anakan, O Lord, na na-alert ang kalipay, O Diyos, o kalinaw sa matang usa, Father God. Lord, salamat, Lord, sa dakong pabor na imong ginabubo sa matang usa ka namon, Ginoo, na kami, Lord, magalakaw, O Diyos, na na-alert ang kahayag, O Lord, o kakasin sa among mga pinabuhi, Father God. Lord, we thank you for everything that you have done ka namon, Lord. Salamat, Lord, sa grasya na imong gihatag kanamo, Father God, that we can do all things, Father God. Na ikaw, Ginoo, magahatag o kusog sa matang usa kanamo, O Lord. And Lord, we pray, Father God, that no weapons of enemies, Ginoo, shall prosper, Ginoo, sa matang usa kanamo, Lord, in every families, Ginoo. Lord, ikaw, Diyos, magapanalipon, Ginoo, tabuni ang matang usa sa imong balaang dugo, ug ang imong balaang espiritu, Ginoo, magapulo, magauban sa matang usa kanamo, Father God. Lord, bless your people, Father God, and you will continue to keep us, Father God. Hallelujah. O kaniktanan, Ginoo, amo, Lord, ginapasalamatan, o ginabalik at tugog kimaya, tiha kanimo, O Lord. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And all the children of God will say, Amen and Amen. Blessed morning, everyone.